kaingat-ingatang yaman. Yan ang turing ng mga magulang sa kanilang pinakamamahal na anak. Pero papaano kung maging ito ninakaw ng tadhana? Ano pang matitira sa nangungulilang mga magulang? Hindi na bago ang salitang wala sa bokabularyo ng mag-asawang Hilario at Belinda. Ang kanilang bahay na ito sa Las Piñas, wala nang ang kisame, halos wala pang kagamit-gamit. Ang natitira na lang, bentilador na wala namang takip. Dito, yung divider dito nakalagay. Tapos TV. Tapos yung speaker, DVD, dito yung lagi yan sa divider nakalagay lahat. Si Hilario, walang trabaho. Si Belinda naman, halos wala na raw kagana-gana. Ang pinakamasaklap pa sa lahat, dumagdag pa sa dinami-dami ng mga nawala sa mag-asawa ang tangi nilang yaman. Ang mga anak nilang sina Daryl, 9 years old, at Jingjing, 3 years old, na ngayon parehong nawawala. Masakit to eh. Para akong binuhusan ng langit. Dahil nawawala yung anak ko eh. Pati hanap buhay ko wala na rin. Hindi na rin ako napagmaneho. Dati nandito yung mga yun. Trabaho ako eh. Ngayon wala. Parang wala na akong gano'ng magtrabaho na mawala sila eh. Wala na ang buhay namin. Wala nang kabuhay-buhay. Mahirap pala pag mawala ka ng anak. Bali mawala lahat yan. Walang mga anak. Walang sisidla ng pagsisisi nila Hilario at Belinda. Wala sana kasi sila ngayong ganitong problema, kundi rin lang sa sarili nilang kagagawan. Ano na naman yan? Nitong Pebrero, naging magulo ang sitwasyon sa kanilang tahanan. Napadalas daw kasi ang pagtatalo nilang mag-asawa. Kumalat kasi ang chismis na may ibang babae si Hilario. Kasi nga po, nag-aaway kami ng mag-asawa nun eh. Itong asawa ko naman po, nalayas dito. Dahil nagtatrabaho si Hilario at walang magbabantay sa kanilang mga anak na sina Daryl at Jingjing, minabuti niyang ihabilin na lang muna ang mga ito sa mga lola nito sa Pasig. Akala ni Hilario, solved ang problema. Wala siyang kamalay-malay na simula na pala ng penitensya. Kinahapunan, ipinaalam sa kanya, nawawala ang 2 bata. Sabi naman ng nanay ko, baka pinagalitan yun o pinalo, ganyan, kaya naglayas. Siguro nagtampo. Pati yung kapatid niyang isa, dala-dala. Sinama na rin. Tahimik at masaya, maayos at masagana. Ganito raw noon ang kanilang buhay pamilya. Hindi lang talaga nila sukat akalaing lalaki ang maliit na problema. Anong bago sila mawala? Maganda ho ang takbo ng buhay namin nun. Kasi may trabaho ako, namamasada ako eh. Nung mag-away kami, yun na nagsimula. Away namin eh, naabot na 1 linggo. Ito yung mga anak niya apektuhan. Lagi nga umiiyak yung panganay ko eh. Ano pong sinasabi sa inyo? Nag-aaway daw. Nag-aaway na naman kayo, Papa. Ganun ang sinasabi nun. Tapos yung isang maliit, umiiyak. Wala kaming problema ng araw. Nang mawala lang sila, yun na. Lahat naglaho. Naglaho. At ang sampal ng unti-unting gumuho nilang pamilya ang gumising sa mag-asawa. Kung alam ko lang magkaganito, dapat hindi na lang ako umalis dito. Nagsisi rin ako. Sabi ko, makita ko lang mga anak ko, masaya na ako. Kailan nawala yung mga anak namin, saka naman tumino. Hindi na nakikipagtalo, hindi na nakikipag-away. Siguro ko naapektuhan na rin siya sa mga anak niya. Ako kahit sa akin, apektado ako eh. Kaya naman heto, magkatuwang ngayon sina Hilario at Belinda sa paghahanap. Pasirox, dinidikit ko yan kahit gabi. Nakarating ako ng pati sa Santa Lucia, Santa Polo, Cubao. Iniisip ko lagi yun. Naiisip ko baka kung saan na dyan na pupunta eh.
sa mga sulok-sulok na mga kuya na mamalimos, kung ano na hitsura, o dogis na, o ano. Ngunit hanggang ngayon, bigo pa rin sila. Kaya si Hilario, matapos maibenta ang mga kagamitan para may maipantusto sa paghahanap, nauubusan na rin daw ng pag-asa, dala ng lungkot at pangungulila. Yun nga po masakit nawala. Mahal na mahal ko ang mga anak ko silang buhay ko kasi. Pag wala sila, wala na akong buhay. Para naisip ko na nga, ano pang silbi ng buhay ko. Wala na rin naman mga anak ko. Naisip ko minsan. Naisip ko nga pamatay. Bakit po? Wala na wala yung anak ko. Wala sila Hindi ko nakikita. Sa ngayon, hindi na muna nila iniisip kung paano mababawi ang iba pang mga nawala sa kanila. Ang mahalaga raw, umaasa silang pag nakita na nilang muli ang mga nawawala nilang mga anak, unti-unti na ring magbabalikan sa kanila ang mga nawala nilang swerte. Mabaliw ako pag hindi dumating mga anak ko. Siraan ako ng ulo. Mawala to, kahit tumira kami sa ilang tulay, basta makita lang mga anak ko. Mga anak, mahal na mahal ko po kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Kahit anong mangyari, hindi na tayo magkakaiwalay kung sakaling magkita tayo. Hindi ko na kayo iiwanan. Hindi ko na kayo dadalhin kahit kanino. Kahit sa lolo mo, o kaya sa mga ate ko, magsasama-sama tayo. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ko kayo. Ang pagsusumamong ito ng mag-asawa, hindi namin hahayaang mapunta sa wala. Ayon kina Hilario, Brian Daryl Aribaca ang buong pangalan ni Daryl. 9 years old na raw ito at maiksi ang buhok. Samantalang si Jingjing, Eljen Aribaca naman ang buong pangalan. 3 years old na ito at maliit para sa kanyang edad. Matapos maipadala ng mag-asawa sa aming tanggapan ang larawan ng kanilang mga anak, wala na kaming sinayang pang oras. Agad kaming nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga shelters. At tila swerte ang lumapit sa amin. Dito raw kasi sa Manila Boys Town Complex sa Marikina, hindi lang isa kundi 2 sa mga batang nasa kanilang pangangalaga ang kahawig ng nasa hawak-hawak naming mga larawan. Nakuha daw sila sa sa MRT sa along EDSA. Silang 2 magkapatid. Ang nakakuha sa nila is yung Makati Police. Siguro nung makita, tinanong sila, wala talagang nag-claim. So dinala rito sa amin. At ang panayam namin sa 2 ang lalong nagpatibay na walang kaduda-duda. Sila ang nawawalang mga anak ni Hilario at Belinda. Ano yung buong mong pangalan? Daryl. Daryl ano? Ano ang apelido mo? Rebecca. Aribaca. Yung kapatid mo, anong pangalan? Jingjing. Jingjing. Ilang taon ka na? 9. Ha? Tipid magkwento si Daryl, ngunit walang pasubali rin niyang ibinahagi sa amin ang problema sa kanilang tahanan. Totoo ba na minsan nag-aaway yung mama at papa mo? Po. Ngayon pa nga, nag-aaway pa rin sila eh. Anong naririnig mo na sinasabi nila? Nagmumura. Anong ginagawa niyo pag nag-aaway sila? Nagagis yung mga gamit. Hindi, kayo. Kayo ni Jingjing. Nakaupo lang kami. Kahit tila nalalason na ang kanilang murang mga isipan, wala naman daw silang ibang hangad kundi ang makauwi na at muling mabuo ang kanilang pamilya. Mama, Papa, hindi na kami dito. Boston, gusto namin umuwi. Kinabukasan, pinuntahan naming muli ang mag-asawa upang ipaalam ang magandang balita. Tutuwa ako kasi merong nakapulot, merong nagmalasakit. Hindi ko na na-expect na napulot yung mga anak ko. Tutuwa ako.
natutuwa ako na naiiyak ako. Ilang sandali lang, narating namin ang Boys Town. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan, laking tuwa ng mag-asawa sa tanawing mahigit 1 buwan nilang hinintay. Bakit kayo umalis? Ha? Bakit kayo umalis? Ha? Sabi ko ba sa inyo, huwag kayo aalis doon? Ha? Di ba? Hindi na tayo magkakaiwalay. Kumusta yung ano mo dito, buhay mo? Naman po. Ano ginagawa mo? Ano nung Dan TV? Tapos, Mga nauutos yung sinusunod ko. nagkakain ka naman dito. Opo. Uuwi ka na? Uuwi na tayo. Tagal ka naming hinanap. 10 kaming kahanap sa'yo. Hindi pa dito alam eh. Susunod, huwag ka nang nakaano ha. Hindi ka na maglalayas. Huwag mo na ulitin yan ha, maglalayas ha. Nama mo pa kapatid mo oh. Kasabay ng mga habilin ni Hilario sa mga anak, ang isang pangako. Hayaan mo, di na kami mag-away ni Mama ha. Di na tayo magkakalayo. Mahal mo si Papa? Oo, mahal na mahal ko kayo. Oo, kiss kay Papa. Huwag kayong umiyak. Huwag kayong umiyak, babe. Nabuo ng muli ang minsang nagkawatak-watak na pamilya. Ngayon, sisikapin na raw ni Hilario at Belinda na ayusin ang kanilang pamilya na halos nauwi sa wala. Isang malaking leksyon din ang natutunan ng mag-asawa na walang mas talo sa pag-aaway ng mga magulang kundi ang mga bata.